hinihingan natin ng confirmation at sa tingin nyo ba sasagot ang Pangulo ng Pilipinas patungkol sa article na sinulat ng Newsweek sa China na may pinanghahawakan ang Anemica sa Pilipinas? Ito ba yung 61 billion na estates ng kanyang tatay na na-reclaim na niya sa Anemica? Sabi ko nga sa inyo, putal lang yan ng yaman ng mga Marcos, at least ng mag-asawa, Madam Imelda and dating Pangulong Marcos. Maliit lang ito kumpara sa iba pang mga nakadeposits sa mga offshore accounts nila abroad. Wala pa yung Swiss accounts dyan, Swiss banks at kung saan pa. So, yan ba yung pinanghahawakan ng Anemica? Ito bang 61 billion ay nakuha na ni PBBM at ang kapalit ba ganito, nagtatanong tayo, ay ang mga EDCA sites dito? Ibinenta na ba nila ang kaluluwa nila o buong Pilipinas na ang kanilang ibinenta? Kasi kung pinayagan po na magkaroon ng EDCA sites dito, ay hindi lang po tayo nabudol, mamamatay pa tayo sa giyerang ito. Ay, hindi po ito laughing matter, by the way. So, kung itong 61 billion ay ang kapalit ng EDCA sites, at nandito na nga po yung mga kano na yan, pasikreto pa nga nilang sinabi kung saan banda yung iba pang EDCA sites, di ba? Bago ni-reveal yung remaining 4, di ba may 5 na dati? O ang tagal nila bago ni-reveal kung saan nakalagay. Sabi nila nakakalat naman daw all over the Philippines kasi ang purpose daw ng EDCA ay para tumulong yung mga kano kapag binabagyo ang Pilipinas or may mga kalamidad. Ngayon po malinaw na as per PBBM's speech nung nakaraang araw na maghanda daw ang mga kasundaluhan sa napipintong panganib sa Pilipinas. Ito nga po ay ang pakikipag-away ng Pilipinas sa China. Tayo naman napakaliit na bansa, pinoprovoke pa natin ang China. Gustong gusto nating makipaggyera, Diyos ko po. At least yung mga nakaupo ngayon at saka yung media, mga politiko, sila yung gustong gusto makipaggyera. Tayong ordinaryong mamamayan, ayaw natin ito. Hindi natin alam yung horror ng gyera. Okay? Hindi pa na, marami sa atin ang hindi dumanas ng panahon ng gyera. 1945 yung huli eh. Tama? 1940 hanggang 1945 yung World War. Ngayon, yung mga kababayan nating Muslim dyan sa Marawi, naranasan nila ang gyera, di ba? Pero hindi natin alam kung gaano ito nakakatakot, di ba? Kung gaano ito ka-traumatic, kung anong buhay ang mararanasan natin. Baka magkanda baliw-baliw tayo kung hindi man tayo mamatay kaagad. Baka dahan-dahan tayong mamatay kapag napasabugan tayo ng nuclear weapons dito, kung hindi man tayo tamaan ng blast niyan, yung lason sa hangin, lason sa tubig, lason sa lupa, baka buhay pa tayo, nalulusaw na ang katawan natin. Hindi natin alam kung gaano katindi ang gyera. Pero ang Pangulo natin mukhang walang balak pigilan na mangyari ito. Abay, naghahanda na nga eh. Sabi niya 'di ba sa speech niya. So ito ba yung kapalit ng 61 billion itong mga base militar ng kano dito sa Pilipinas? Malinaw na po kasi ang mga kano wala dito para tumulong kapag may mga kalamidad. Nandito sila para sumali sa gusot ng China at Taiwan. Kaya ang karamihan sa mga EDCA sites nandyan sa norte. Again po, 2 sa Cagayan, 1 sa Isabela, 3 na sa banda doon at may mga iba pang parts dyan sa Luzon, Luzon part. No, meron din sa Palawan, 2 na yata, meron sa Kabisayaan, may 1 sa Mindanao. Ngayon, bukod sa mga EDCA sites, bakit labas-masok ang mga sasakyan or mga eroplano ng Anemica dito sa Pilipinas? Ito po yung balita. Kung naaalala nyo nung nakaraan, hindi ko lang sure kung last year yon or if not earlier this year, may vlog ako patungkol dyan. Kung mahahanap nyo po sa mga previous vlogs ko, pinuna ni Senadora Amy, bakit may lumalapag na eroplano ng Anemica dyan sa NAIA ng walang nakakaalam? May nag-leak nun eh, kay Bisas muna, tapos may nag-leak din yata kay Senadora Amy, kaya galit na galit si Senadora Amy, umimik si Senadora Amy patungkol doon. So meron na naman po ulit. Eto few days ago lang to. AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar deferred to the US Embassy and Department of Foreign Affairs reports about an albino Boeing 757 without registration that was spotted parked on the ramp of Aegis Aviation hangar at NAIA, Pasay City 5 days ago. So huli nang sinabi nung AFP spokesperson na si Colonel Medel Aguilar, deferred nga daw, so medyo dinelay yung pagbabanggit, 'di ba? Sa US Embassy at saka sa DFA natin, yung paglapag
ng albino Boeing 757 airplane. Mukhang commercial plane po yan. Naghanap po ako ng picture niyan. Mamaya puntahan natin. The jet, which reportedly appears to be a C-32B Gatekeeper operated by the United States Air Force, bears only a visible US flag marking. So maliit lang, hindi mo mahahalata eh. Maliit lang daw yung kanyang mark, like maliit na flag ng US. Okay, visible lang, maliit lang. So ino-operate ng US Air Force. So ano ang sakay ng Boeing 757 na ginagamit ng US Air Force at nakalapag dyan sa NAIA nang wala tayong kaalam-alam? Ayan, by Daily Tribune. Galit na galit, oh. Pasok lang, pasok sa inyong state, Philippines. Oh, pasok lang daw mga kano, kasi ang Pilipinas ay isa na rin sa state ng Anemika. 'Di ba? Huwag niyo i-booking ang CIA spy plane. Baka nga mamaya CIA ang sakay nun, 'di ba? Oh, okay lang 'yan mga kano eh, sabi ng isa dito, Diyos ko po, Ginoo ko. Basta kano exempted sa violations. Ganon ba 'yun? Porque kano walang naba-violate sa Pilipinas? Hindi napaparusahan? Walang Senate investigation? Hindi sasawayin? Wala na ispatan. Ano bang itsura nung albino Boeing 757? Yan po, ito albino, so puti nga po, di ba? Puti, albino. Kung titingnan mo, mukhang commercial plane, tapos wala siyang logo. Oh, puti siya na eroplano, design ng Boeing. Yung gumagawa ng mga eroplano nga, yan, albino Boeing. Oh, mukha siyang commercial plane, pero itong daw na eroplano na lumapag dyan sa NAIA at delayed, hindi agad in-inform ng AFP. Ito namang AFP eh. Siyempre ang AFP under kay PBBM, di ba? Lahat ng mga naka-uniforme, kasundaluhan, kapulisan, lahat, Coast Guards, under yan kay PBBM, pati mga bombero. Oh, yan yung albino Boeing na ay! Naputol daw tayo, wait lang. Naputol daw. Okay na. So hindi mo mahalata kasi kung meron man yung US flag, hindi naman visible. Baka maliit nga lang po yung US flag. Kita mo kapag sa malayo hindi mo mapapansin, di ba? Pero kung nasa buntot niya, katulad ng Philippine Airlines, di ba, flagship carrier kasi ang Philippine Airlines, yung buong buntot ay parang flag ng Pilipinas. Ito wala talagang flag ng US na malaki na makikita sa buntot or sa bandang ulo, di ba? Hindi mo mahalata kung ano eroplano yung lumapag. Yung pala yun ay eroplano ng Anemika. So, ino-operate again ng US Air Force. At bakit nandito sa Pilipinas ang Air Force ng Anemika? Ano ang sakay niyan? Mga Afghan refugees kaya? Mga CIA spy kaya? Baka mamaya mga snipers? Sino ang sakay? At bakit dinelay ang pagre-report? At least sa DFA natin. Dineferred daw eh. Deferred. So, delayed ang pagre-report. Nakitang nakapark sa ramp ng NAIA. Nakapark yung eroplano. 5 araw ang nakakaraan. Halaka. Bakit nandito sa Pilipinas yan? Hindi nasisita, hindi pinaparusahan. Bakit? Ano ba tayo ng US? Kakaya-kayanin na lang tayo? Tayo ba ay state na ng US? Tayo ba ay tuta ng kano? Bakit walang investigasyon? Bakit hindi nasasaway ang Anemika? Bakit walang imik dito? Hindi lang ang Senado, hindi lang ang Kongreso. Ba't walang imik ang executive branch, ang departamento ni PBBM, ang opisina ng Pangulo? Ay kung yung AFP spokesperson dinelay yung pag-i-info, kung sino yung AFP chief, dapat nang nasipa, right? May nalaman pala kayo dyan na nandyan yung eroplano ng mga kano eh, Air Force pa yan. Ba't hindi yun report ka agad? Ano ang pakay ng mga yan? Sipa ka sa pwesto dapat. Baka kakuntsaba kaya walang sinisipa sa pwesto. Hindi nagsasalita ang Pangulo, labas-pasok ang mga kano sa Pilipinas. Or baka mamaya ang laman ng albino na ito ay mga crates, kung hindi man mga hired killer or snipers or mga espiya.
Alam niyo, may nagbanggit sa akin nung inauguration ni PBBM, yung mga CIA daw na spy ng Anemica sa China, chinuchugi ng China. Kapag may mga, di ba, may mga tanim espiya ang kano sa China, nawawala daw ang mga CIA spy dyan sa China. Dito sa Pilipinas, hindi natin alam kung sino ang espiya. Baka mamaya Pinoy na rin. Ang dami namang PhilAm sa US. Baka mamaya yung nakakasalamuhan natin, CIA spy pala. Espiya pala ng kano. Diba? Nananagalog pero espiya pala. Maraming ganyan. Dito sa Pilipinas, wala tayong nababalitaan na natsugi, wala tayong nababalitaan na may tumatraydor. Parang, at kahit nga yung aeroplano ng kano, nakakapag labas-masok sa Pilipinas. Sa China po, tsugi yan. Pag nalamang espiya ka, tsugi. Aroy. Ano ang kahihinatnan ng Pilipinas? Ito, labas-masok ang mga kano dito. Naghahari-harian, hindi napupuna. Legal ba ang documents ng mga yan? At anong purpose of visit nila? Bakit nakapark sila sa NAIA? Ito na ba ang kapalit ng 61 billion? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.